Hindi na nga kailangan ng oven para makagawa ng ganito kasarap na dessert. Bukod sa napakadali lamang nitong gawin, ay onti at simple lamang yung mga ingredients na kakailanganin. Kaya naman panoorin at save mo na rin tong video na to. Gagamit ako ng itlog pero yung egg yolk lang yung kukunin natin. 4 na egg yolk na yung ginamit ko dito, maglalagay lamang ako ng onting salt. Hahalu-haluin ko lamang ito para matunaw yung nilagay nating salt dun sa ating egg yolk. Maglalagay na rin ako ng 2 tablespoon ng cornstarch. Hahaluin ko lamang ito ng mabuti hanggang sa matunaw yung cornstarch at mag-combine yung lahat ng mga ingredients na inilagay natin. At ayan, kapag okay na, pwede na tayo mag-add ng ating evaporated milk. Ibuhos lang natin yung 1 can ng evaporated milk. Sunod naman yung maglalagay na ako ng condensed milk, yung ubi flavor. Jersey nga pala yung brand na ginamit ko dito. Kalahating can nga lang pala ng condensed milk yung inilagay ko dito para hindi ganun katamis, pero depende po sa inyo kung gaano katamis yung gusto nyo. I-adjust nyo na lang po, depende sa panlasa nyo. Nag-add din ako ng onting food coloring. Yan, hahaluin ko lamang ito na mabuti para magpantay yung kulay at yung lasa. Sunod ko namang ilalagay yung ating vanilla essence at pagkatapos ay hahaluin ko lamang ulit ito ng mabuti. At ayan, kapag okay na, pwede na natin itong pakuluan. Sa pan, sisimulan ko nang ilagay yung ating mixture, pagkatapos ay lulutuin lamang natin ito sa mahinang apoy. Continuous lang yung paghahalo para hindi dumikit sa ilalim. At ayan, kapag nakita nyo may nagbuo-buo, okay lang po yan. Continuous lang po sa paghahalo. At ayan, nagsisimula na itong lumapot. Halu-haluin lamang natin ito para hindi dumikit sa ilalim. Ang ganda ng color, no? Para na siya nagiging ube halaya. At kapag ganito na yung texture, set aside muna natin, hayaan muna natin itong lumamig. Nagprepare na ako ng hulmahan para sa ating gagawing cake, pero depende po sa inyo kung anong shape yung gusto nyo. Naglagay lang din ako ng wax paper, gagamit din ako ng water para doon natin ididip yung ating gagamiting graham. Ayan, sisimulan ko ng mag-layer. Una ay ididip muna natin yung ating graham biscuit doon sa water, pagkatapos ay ilalagay na natin ito sa ating hulmahan. Sunod ko nang ilalagay yung ating ube custard. Maglalagay lamang ako ng onting amount, tapos i-spread ko lamang ito sa ating graham biscuit. Shoutout po kay Mama Rinela Gallardo from Pampanga, Daniel Del Aire from Calamba, Laguna, Lian Porteros from Binyan, Laguna, Hanina Sultan from Kuwait, Razel Tendanilla from Bacoor, Cavite, and Ma'am J. Andre Resurrection from Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat po sa panonood ng aming mga videos. Continuous na sa pagli-layer ng ating ginagawang no-bake cake. Una, ilalagay natin yung ating graham biscuit, pagkatapos yung ating ube custard. Maglalagay rin tayo ng cheese each layer. At ayan, malapit na nga tayong matapos. Nasa last layer na tayo ng ating ginagawang cake. Medyo kakapalan ko lang yung lagay ng ating ube custard dun sa last layer ng ating ginagawang cake. Pagkatapos ay lalagyan ko rin ito ng cheese. Mas marami din kaysa dun sa mga naunang layer. At ayun, kapag okay na ito, ilagay lamang natin ito sa ref ng overnight or kapag nagmamadali kayo sa freezer ng at least 4 to 5 hours. Fast forward nga after 5 hours ay chinek ko na yung ating cake at ready na ito. Sa freezer ko na ito nilagay dahil hindi na ako makapaghintay na matikman yung ating ginawang cake. At ayan, grabe, tsura pa lang nakakatakam na. At kung umabot kayo sa part na to at nagustuhan nyo po ang aming video, ay pakicomment naman po kung taga saan kayo para naman mapasalamatan po namin kayo sa aming mga susunod na video. Yun lamang po, maraming salamat. Enjoy! Hindi mo na nga kailangan pang gumamit ng oven para makagawa ng ganitong cake. Grabe, ang sarap. Yung lasa ng cheese nagko-complement dun sa tamis ng ating ube custard. Perfect.